Hello Aries, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aries, po na mensahe ninyo for today. We have man holding a coin. Ayan. So, Aries, ang iba sa inyo dito, meron kayong supportive energy in the form of this man holding a coin. Isa siyang tao na stable na, no, financially. Meron na siyang siguro very successful job or very successful na negosyo. Maaring meron na din siyang established, no, na financial future, yung ganon. So, kumbaga parang yayamanin na to. Kumbaga wealthy man na siya, no? So, maaaring ganon ang kanyang sitwasyon. And this person is very, very helpful, no? Lalo-lalo na sa'yo. Maaaring ngayon, ito siguro yung mga ang maaring tutulong sa iyo kung meron kayong mga financial transactions, kung sa bangko or kahit saan mang financial institution, maaring siya ang tutulong sa iyo, no? So maaring siya ay will be very supportive of you. Meron din ako nakikita dito na kahit sa personal affairs ninyo, this person is very supportive of you, no? So maaring bagong makikilala nyo pa lang ito, or baka dati nyo na tong kakilala, baka kaibigan nyo to, no, something like that. But this person is willing to help you, no, sa inyong mga financial transactions. What else for Aries? We have number 23, all tied up. Yan, so may restrictive energy, no, kayo rito na parang someone or something is controlling you, or someone or something is restricting you, no? Parang hindi kayo malayang gumalaw, hindi kayo malayang magdesisyon para sa sarili ninyo. Parang ganon ang pinagdadaanan ng iba sa inyo rito. But number 23 becomes number 5, no? So number 5 resonates with change. Tapos nagliliwanag na rito. So most likely magbabago na ang inyong sitwasyon. Maaring magdidesisyon kayo rito na tama na, yung pagsunod na lang ninyo lagi sa kung sino man ang taong ito na, alam mo yun, kumokontrol sa'yo. Ngayon, you are going to decide, no, siguro na putulin na, no, yung ganong cycle, yung ganong pattern, no, sa buhay ninyo, and you are going to to be enlightened ngayon, and you are going to activate your inner strength dito para magawa ninyong kontrahin na kung ano man yung mga restrictions na ito, no, sa buhay ninyo. You're going to stand up on your feet, no, at parang lalaban kayo. You're going to reclaim your power, you're going to reclaim your freedom, no? So ngayon babaguhin nyo ang inyong sitwasyon. We have number 3. Ayan, blossoming abundance, pinapakita sa akin ng guides ko dito yung tatlong 3. So yung ending, yung second digit ng first card is number 3, yung second card ninyo is number 3, and this is number 3 as well. So this is synchronicity. We have angel number 333, tapos 2 consecutive 3, that is master number 33. So I suggest Aries, please look that up, no? Tingnan ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 at saka angel number 333 for more guidance. I-google po ninyo yan. Tingnan ninyo kung anong ibig sabihin ng mga numbers na yan, because there are important reminders dyan, insights, inspiration, guidance, no, para sa inyo. At maaari din yung number 3 or number 33 is significant numbers para sa inyo. Kaya pakitignan po ninyo yung ibig sabihin niya, marami pa kayong matututunan dyan ng mga mensahe for you. With blossoming abundance, napakaganda nito. Kasi you will be abundant, you will be prosperous, no? May mga biyayang paparating sa inyo rito. Maaaring meron ditong mga, yung mga sisikapan ninyong pagtrabahuan, maybe lalo na sa trabaho, no, or business,
or sa career ninyo, this is the time that makikita nyo na or mahahawakan nyo na yung financial reward, no? Na dulot or bunga ng inyong pagsisikap, no? So, maganda. We have number 50, Angel of Strength. Ayan. So, kailangan nyo talaga, no? Yung inner strength ninyo ngayon, na buhayin ninyo yan para dito. At tutulungan kayo ng Angel of Strength dito para ma-activate, no? Yung inyong inner strength and courage dito. We have number 49, Angel of Love. Ayan, you will be oozing with love. Ngayon, parang ang maganda rito, no? Baka si man holding a coin, maaring meron din itong romantic interest sa inyo. Possible din yan, no, for some of you, lalo-lalo na kung kayo ay single pa. At kasi dito sa Angel of Love, parang nagbubukas na din dito ang puso ninyo para sa pag-ibig, para sa pagmamahal. Nanggagaling kayo rito sa isang sitwasyon na heartbroken kayo, no? At maaring nagkaroon na kayo ng lumampas na kayo, kumbaga parang graduate na kayo sa healing process. Kaya ngayon, parang bukas na din ang puso ninyo or handa na rin kayong umibig, handa na kayong mag-entertain muli, no, ng bagong pag-ibig. So, yan ang napipick up ko dyan. At maaring ito, si man holding a coin, yung i-welcome ninyo sa buhay ninyo. 5th chakra, Archangel Gabriel. Yung 5th chakra natin is yung lalamunan natin, yung throat chakra, no? That is our 5th chakra. That is the energy center natin that governs communication, no? So, it's all about yung pagkikipag-communicate ninyo. Maari din yung trabaho ninyo is linked sa communication, maybe about speaking, no, maaring nandoon sa linyang yon yung inyong trabaho sa ngayon. Or there could be something dito na kailangan ninyong i-express, no? Maybe this is a calling for you na i-activate ninyo ang inyong throat chakra kasi maaaring in the past nagdadalawang isip kayo or natatakot kayo na mag-express ng inyong sarili, mag-express ng kung ano man ang inyong iniisip or inyong nararamdaman, no? So ngayon, Archangel Gabriel is going to help you, no, na ma-express ninyo, masabi ninyo, you can put into words kung ano man ang nasa isip at nasa damdamin ninyo. Okay? So we have patience. Ayan. So a little more patience ang kailangan ninyo rito, Aries. Ayan ang panawagan sa inyo ngayon ng Spirit, no? Be patient, practice more patience kasi hindi lahat ng gugustuhin ninyo na mangyari at a certain time sa timeline na ina-expect ninyo ay mangyayari, no? Always remember that everything happens in divine order and timing. Kahit anong gawin natin, if it's not a divine timing yet, hindi pa rin yan mangyayari. Sabihin na natin na that is for your best interest. Sabihin na natin na that is part of the divine plan. But, if it's not in divine timing yet, no, kahit anong effort ang gawin natin, hindi pa rin. Kaya nga, importante na lagi tayong nakikinig sa ating intuition. Lagi tayong nakikinig, no, sa divine guidance na pinapadala sa atin because it will always lead us, no, to the right direction. It will always give us a signal kung ano na ang what's next for us, ano na ang dapat natin gawin, ano na ang next move na gagawin natin, no? We have number 28, victory. Ayan, you are going to be victorious. Sa ngayon, yung trabaho ninyo, karera ninyo, negosyo ninyo, ano man ang pinag-e-effortan ninyo dyan, you can expect victory. Maaari din na isa pa, so sa magiging victorious kayo is yung bagay na to. Ngayon, mapagtatagumpayan ninyong bawiin na ang inyong kapangyarihan over yourself. You are reclaiming your freedom, reclaiming your independence, you are reclaiming your own personal power. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.